Diyan sa ano. Bispe. Tunay yun? Fake, fake. I love you, Mark. Nagagi. Na ano, wait. Totoo to? Oo, yan. Na-blur ka na. Itim mo, hindi ka na. Ha? Totoo to, love? Yo, what's up sa inyo mga katropa? So, nasa trabaho ako, tapos tumawag lang si Mrs. Pumutok na yung panubigan. Tapos nandito na ako sa women's emergency. So, medyo napaaga nga. Yun na, chismisan na. Game na lang. So what's up mga katropa? Ito na nga. So dumating na nga ang araw ng pag-vlog ko ulit. Dahil yun na nga simula nga nung nanganak na si Joanne, aking misis. Hindi ako nakapag-vlog dahil sobrang pagod, puyat, walang maisip, syempre tapos nag-aalis kami kay Uno. So ito na si Uno, may baby boy. So yun mga tropa, chismisa na tayo. So bali ngayon, hindi nyo nga nakita yung panganganak niya, yung sa hospital, ganito, ganyan kasi bawal po. Bawal mag-video doon. So yun, chismisa na nga tayo. Bali, share ko rin sa inyo kung ano ba yung nangyari sa pagbubuntis niya, tas kung paano ba nagsimula lahat. So last year, sa mga hindi nakakaalam, nakunan si Mrs. last year. Kumbaga yung pagbubuntis niya kasi last year, hindi namin planado. Tapos ang nangyari doon, nung nalaman namin siyang buntis siya, bago pa mangyari yun, naglipat-lipat kami. Tapos hindi namin nagbuhat. Siyempre nagbuhat-buhat siya. At least hindi, as in hindi namin alam na buntis siya. Tapos nalaman nang alam namin nung na-delay na siya. Ilang weeks ka na-delay yun? 1 week. 1 week. Tapos ayun, parang yung 1 week, parang hindi naman parang na-planning ba tawag doon? Hindi naman, no? Hindi, kasi regular siya mag-menstruation nga. Tapos, yun, nag-positive. After mag-positive, tapos biglang nag-lead si Mrs. agad-agad. Siyempre, parang, kasi sabi nung check-up, parang hindi ganun okay. Di ba yung first check-up mo? Parang, kailangan ko mag-bed rest kasi, na sumasakit yung puso ko, pati yung balakang ko, which is hindi daw normal yun sa buntis. Kasi bed rest naman ako noon, parang 1 month akong nun. 1 month akong nag-bed rest nun, pero nung September, papasok ka na, huling araw ng leave mo. Huling araw ng leave niya, papasok na siya. Nung mismong araw na papasok ako. Oo, yun nga, umaga. Yung morning na mismong araw na papasok ako, nagka-spotting ako. Pero, hindi ko pinansin nung una, nung pagising ko, iihi ako. Nagka-spotting ako. As in, dot lang talaga. Tatlong dot lang talaga. Hindi ko pinansin. Sabi ko, baka lang to, dumi lang or something. Baka normal. Hindi ko pinansin. Tapos, parang medyo tumatagal-tagal ng konti. Sumasakit yung puso ko. As in, sobrang intense na ng cramps niya, ganun. Tapos, nung nagising ulit ako ng tanghali, parang hindi na siya dot. Isang guhit na siya na ganun. Tapos, pumasok pa ako nun kasi parang sabi ko, hindi, lang yan. Wala lang yan. Hindi ko na maalala. Pumasok pa ako noon. Galing akong trabaho nung nandun ko na kayo sa hospital. Ayun, pagpunta namin ng hospital,
Parang around 4 p.m. 4 ba? 4 p.m. Wala na. Ayun na. Nakunan na talaga ako. Nagtuloy-tuloy na yun. Tapos, ayun na, marami na. Tapos, syempre, ang nangyari doon ay, syempre, malungkot siya. Ako rin nalungkot din ako, pero sinabi ko na lang, parang hindi para sa amin yung time na yun. So, syempre, ang ginawa namin, hindi sa tumigil kami, pero nag-try pa din kami. Yung mga tropa, gusto ko lang i-share sa inyo. Syempre, maraming nakakaranas ng ganun, di ba, love? Na parang akala nila na wala na, katapusan na, ganyan. So, ang ginawa talaga namin, syempre, prayers. Tapos, talagang hindi kami nawalan ng pag-asa. Kumbaga, ang nangyari, hindi naman yung talagang namin, yung parang gumawa na tayo kagad. Hindi. Kumbaga, pag tuwing naglalabing-labing kami, yun na nga lang, tingnan kung makakabuo. Ganun na lang, hindi kami nag-hoping na meron na kagad dapat. Pero hindi. Dumating ilang buwan yun, September, October, November, December. Pero hindi ka pa minimens nun, di ba? Nireregla na ako. Nireregla ka na ba nun? Tapos, mga December 31 yung last mens mo. Tapos ayun na. January, tinignan namin, hindi na naman siya. Pero hindi pa kami sigurado. Di ba, nagpipiting na siya nung January, February. Negative, di ba? Negative. Tapos January, pero hindi na ako nireregla nun. Hindi na ako nireregla nun. Pero negative. Everyday ako sabi ko, bakit ganito? First time kong hindi datnan. Kasi regular talaga ako. Kahit nung after kong makunan, nung time na yun, na nag-miscarriage ako, nireregla pa din ako, dire-diretso pa din yun. First time kong hindi reglahin ulit nung, yun na nga, January, tas February. Hindi talaga, pero lagi ako nagpipiti, pero negative talaga. Tapos nagpa-check up pa din ako. Ang sabi lang, dahil daw sa nakunan ka, yun lang sabi ng doktor, parang, ewan ko, epekto ba, gano'n, yung... May hormonal imbalance ako, gano'n kasi. Pero yun nga, dumating yung March, nag-PT siya. Tapos, nag-positive, kasi ito nga yung surprise niya pa sa akin na yun, tingnan nyo. Ayan. Napanood yun na yan eh. Tapos, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Sabi nga namin, sige lang. Parang hindi naman pinaliwala namin. Kasi nga, parang medyo na-trauma na nga kami nung una niya, di ba? Kasi nabuntis siya, tapos inilagaan pa. Parang nag-leave pa siya nun para lang maalagaan. Tapos eto ngayon, nung nabuntis siya, sabi niya, sige, hayaan mo na. Mabuo. Yun ang namin. Kasi parang, na-hurt talaga kami nung una. Parang nadala na kami. Tapos, ayun na, syempre ngayon, naging healthy. Sumala nag-first month, second month, lahat ng check-up ni Mrs. nung maganda siya. Walang negative na nangyari. Kaya talagang nagpapasalamat talaga kami. Tapos, ayun, ito na nga, ayan si Uno, ayan na. Ito na, yung nangyari sa hospital naman. So yung mga tropa, ito na nga, kikwento na nga namin sa inyo kung paano nangyari. Kung paano lumabas itong aming baby Uno. So ayun, last check-up niya na ni Mrs. Bali Wednesday yun, November 6. Tama, diba? November 6 last check-up niya. So, ang nangyari nga, yan, chinek ultrasound kung nakaposisyon na si baby, yung kilo niya nga na nakita na, tapos ayun na nga ina-issue ni Doc. Shout out kay Doc Princess, thank you po, at saka kay Nurse Gia, shout out. The best sila. Yan, yung mga itsura nila. Lahat doon the best, sobra. Yung mga nurses, Nurse Gia, tapos yung sa reception nila, si Ate Angelica. Si Ate Angelica, sa Angelica. Shout out. So, yun mga tropa, ang nangyari nga, last check-up, IE, CM, tapos, ayun, in-advise nga siya ni Doc na, in-advisean kami ni Doc na parang anytime, pwede na siyang manganak. Pero ang due date ni Mrs. is November 6 to 27. So, sabi nga ni Mrs., sabi nga ni Doc, baka nga mas mapaaga pa yung panganganak niya. Nagbe-vlog si Daddy. Nung Wednesday pa lang, nagle-labor na ako. Nung pumunta ako kay Doc, nagle-labor na ako. Kasi sabi ni Doc, 4 cm na daw ako nun. Tapos, pero kaya ko pa naman kasi
mataas kasi talaga yung pain tolerance ko as in. Tapos, nung kinabukasan nun, Thursday na, November 7, ng umaga. Sumasakit na siya, mas intense na yung sakit niya. Pero kaya ko pa. Sa akin ha, kaya ko pa. Tapos, sabi ko nun sa kanila, papasok ako kasi may schedule pa ako nun sa work. Punta pa pala si ate. Oo, si ate. Dito na rin natulog si ate nun. Kasi akala niya may mangyayari na. Oo. Kasi feeling niya talaga, manganganak na ako anytime soon. Tapos, mga around 2 p.m., dumating na yung mga next shift nun. Umuwi na ako. Pero kumain muna ako nun kasi sabi ko nagugutom ako. Feeling ko manganganak na ako mamayang gabi. Nararamdaman ko talaga. Pasundo ako kay mama. Sinundo nila ako sa work ko. Saktong-sakto, pag uwi ko dito sa bahay, CR ako, iihi ako. Biglang pumutok na yung panubigan ko. Tinawagan ko si mama. Sabi ko, ma, feeling ko pumutok na yung panubigan ko. Ano ba yung ano doon? Kasi para siyang, nung... Malagkit sa'yo eh. Sa akin kasi iba, hindi siya iba kasi parang dire-diretso as in sobrang hindi, parang water talaga na hindi mapigilan na. Sa akin, hindi kasi ganon. Parang isang putok lang, no? Sa akin, parang hindi siya yung sobrang bonggang putok talaga na as in na hindi mapigilan na ng water. Hindi siya ganon. Sa akin, parang malapot lang siya. Tapos, parang kaya siyang inapin lang. Ganon. Tapos yun, mga tropa, yun yung lagi kong sinasabi sa vlog ko, di ba, na gusto ko kung anong mangyari sa kanya, dapat magkasama kami. Yung time na yun, nasa trabaho ako. Tapos, ayun na nga, bigla siyang tumawag sa akin, pumutok na yung panubigan ko. Tapos sabi ko, nagmadali ako, pumunta na kagad. Sila kasi pumunta na kagad ng hospital eh. So, dumiretso na rin ako doon. Pagdating na namin doon sa hospital, ayun na, bali, hindi pa siya in-admit kasi, chinek muna talaga kung paano bigyan yung nga yung pumatok. Tagal din na yung naghintay doon. 4 na oras ata yun. Mga 4 na oras ata bago siya na-admit. Kasi chinek lahat eh. Nung una pa lang yung pagka-check niya sa kanya, hindi daw paano bigyan yung pumatok sa'yo, di ba? So parang i-discharge din siya kagad. Yung pagdating ko doon, sabi ng doktor, 2 cm pa lang daw ako. Inulit-ulit nila yung test. Oo, kaya natagalan. Kaya natagalan. Inulit-ulit nila, in-ultrasound ulit nila ako, gano'n. Tapos, pag-check ng doktor, tinanong niya ako, alam mo kung ilan yung fluid count mo. Ko 15 yung fluid count ko, no? 15, marami yung fluid ko, no? Tapos bigla na lang bumaba sa 6 yung fluid niya. Paulit-ulit na yung test niya, kaya tumagal ng 4 to 5 hours bago siya i-admit. Kasi nga, habang tumatagal, sumasakit, tapos bumaba na yung fluid niya, tapos tsaka lang na-confirm ng doktor doon na panubigan na pala yun. Tapos yun, mga bandang 10:30, in-admit na, umakit na rin kami sa taas. Tapos ayun na yung namimilipit na siya sa sakit nga. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tapos naligo ka pa, di ba? Pinaliguan ko pa siya noon kasi para nga siya. Na-lessen yung pain. Pero yun nga, nag-worse pa rin yung pain niya. Pero tapos, nung naligo ako noon, parang medyo... Parang masang ka na medyo... Pag hot water, kasi kailangan pala hot water para mas medyo ma-lessen yung... Masakit pa din, pero parang hindi siya ganun ka-intense na sakit talaga na pag Kasi nakahiga siya, pakapit ka siya. Akala ko lang sa movie lang yun, yung pala totoo naman. Masakit. Yung sakit, parang mas 10 times na sakit sa pag nilaregla ka. Or higit pa. 1,000 times. Oh my God, sobrang sakit mag-labor talaga. Tapos yung mga time na yun na tropa, habang masakit siya, parang, syempre pinakita ko sa kanya, hindi ako kinakabahan, nervous, parang binibiro-biro ko pa nga siya, sabi ko, isa pa lang yan, gagawa pa tayo ng 6, gano'n. Basta, ang ginawa ko sa kanya, kinomfort ko talaga siya, hindi ako yung nagpadagdag pa ng nervyos o stress sa kanya, ng sakit, gano'n. Oras na yun, 11:30. Tapos habang sumasakit-sakit nga siya, tapos syempre hinihimas-himas ko yung tiyan niya, sabi ko sa kanya, baby, lumabas ka ng 8, November 8, kasi nga, di ba mga tropa, yung 8 is lucky number. Ginaganong ko. Mga 11:45, eto na. Binaba na nga kami kasi iba na yung sakit. Kumbaga sa loob ng 10 minutes, 'di ba? Dapat
may interval na sakit. Eh yung kanya, nagtuloy-tuloy na yung sakit na na nakita nga. Tapos yun, binaba na. Yun nga mga tropa, hindi ko na na-video yun. Parang maganda yung mga scene na yun eh. Kasi parang parang sinusugod dun eh. Kasi namimilipit na siya sa sakit eh. Tapos ayun, mga bandang 12. Parang 1 hour lang ako sa room na yon. Di ba 1 hour lang? 1 hour, then 30. Nataranta rin sila eh. Ang bilis kasi. Kasi kararating ko lang sa room na yon. Kararating ko lang sa room na yon. So parang iniisip hindi pa nila na labor ka pa lang. Parang matagal ka pa, ganun. Parang ganun kasi usually, ganun naman talaga, matagal pa talaga. Kasi parang 3 cm pa lang ako, 4 na pa lang ako. Hindi, 6 na. Hindi, 4 pa lang ako nung inakyat ako doon. Tapos, hindi, nung nagsumakit na. Nung sumakit six, na. Biglang nag-6 ka agad siya. Biglang nag-6 agad ako, ganun. Inai siya ng tapos, nurse. ayun na, nataranta na yung mga nurse noon kasi nga parang ang bilis talaga. Ngayon, nandun na siya sa labor. Ito na nangyari. Pinalabas muna ako kasi ayusin daw yung room na. Yan na, lumabas na ako. Naghintay ako, 10 minutes, tatawagin kita sir, sabi nga nung doon. Ngayon, nagtaka ako, ang tagal na. 10 minutes na, sobra, alam mo, mga tropa hindi minuto, inintay ko, 2 hours. 2 hours na, uwi ka na, 1 hour lang. 1 hour and 30 minutes. 1 hour lang. 2 hours na, kasi tsaka mo ko tinawagan na. Oo, pero 1 hour ka lang naghintay. Kasi mga tropa dito kasi noon daw bawal kasi yung lalaki sa loob. Asawa habang nanganganak. Dito yan dito yan. Bawal siya. Ngayon kasi parang inalis na nila yun. Pwede na yung asawa sa loob. Para kasi siyempre mag-support ba ganun. Ngayon, kung kailan naman inalaw nila yung ganun na hindi ko nakitang lobas si Uno. Kasi tinawagan niya ako nung, love, nanganak na ako. Nanganak na ako. Alam mo mga tropa, nandun ako sa waiting area. Sa sobrang tagal, nag-download na ako ng Candy Crush, naka-level 21 na ako, kakahintay. So, sabi ko, tawag niya, love, nanganak na ako. Wala! So, ayun. So, pagpasok ko nga ito, itsura niya, ito, tingnan niyo. Yan. Yeah, kasi bawal mga tropa mag-post ng mga video or photo na nasa ospital. So, ayan yung itsura ni Uno. Ayan yung una. Give me epidural, ganun. Tapos tinatawagan nila yung doktor na para ibigyan ako ng epidural, ganun. Tapos sobrang sakit, hindi ko ma-explain. Sobra talaga. Parang yun ang pinakamasakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Knowing pa na ang taas pa ng pain tolerance ko, pero grabe talaga yun. Sobra talaga yung sakit nun. Hindi talaga yun. Tapos sabi habang hinihintay yung doktor para bigyan ako ng epidural, ganun. Tapos tapos biglang maya-maya sabi ko sa nurse, I think he's coming out. Tapos tinitignan niya yan. Sabi niya, kasi parang syempre nakamonitor yun, diba? May mga machines. Nagbabasa sila sa machine na sabi. Hindi, okay pa yung mo sa machine, okay ka pa, ganun. Talagang nafe-feel ko talaga nalalabas na talaga siya. Sabi ko, no, he's coming out. Sabi ko, I can feel, ganun. Tapos pag-check niya, nataranta siya bigla. Kasi, yung ulo niya, palabas na yung ulo niya. As in, nagulat siya. Muntikan pa yung nurse ang magpaanak sa akin. Kasi sobrang bilis talaga dahil nga kararating ko lang dun sa delivery room, dun sa may parang labor and delivery room na nila. Kararating ko lang din noon. So parang hindi pa siya ganun, tsaka 6 cm pa lang ako noon, ganun. Tapos pag check nila 6 tapos naging 8, tapos parang sabi ko nga, kasi nga nagre-request pa ako ng epidural. So, parang hinihintay pa yung doktor. Kaya parang hindi pa talaga siya dapat lalabas. Pero ang bilis ko nga daw mag-dilate. Ganun. Nataranta na siya. Tapos tinawagan niya na yung doktor na gano'n na lalabas na siya. Tapos nataranta silang lahat bigla. Pa ng nurse tsaka ng doktor sa akin. Don't push! Super bait ng doktor ko noon nung nagpaanak sa akin. Sabi niya, darling, don't push. Just wait for me. Sabi ko, I'm not pushing. I swear he's coming out on his own. Kasi talagang lumalabas na talaga siya, ganun. Nagmamadali sila, ganun. Tapos, 3 pushes lang.
boom, lumabas na siya. Sabi nga ng doktor na you are the strongest woman, sabi niya today, sabi niya, kasi ang bilis ko. Ano na mismong gusto lumabas? Kumbaga, hinintay na lang nila na lumabas siya talaga. Kaya hindi nahirapan din yung doktor noon. Kaya sabi ng tuwang-tuwa yung doktor sa akin noon kasi sabi niya, pwede ka pa mag-anak kasi ang bilis mo lang manganak. At knowing na wala pang epidural. Kaya super bait din ng mga, kahit yung mga nurses, yung lahat talagang shout out super sa the best. Simula nung na-check up siya. Ay, yung simula nung chinecheck pa lang ako sa emergency. Hanggang bait sa nila. lahat ng mga nurses doon, ini-encourage ka nila, you can do it, gano'n. Hinahawakan nila yung kamay ko kasi nga nafe-feel nila yung sakit, gano'n. I know, I can feel it, gano'n. Talagang sobrang the best. Ang babait lahat ng nurses and doctor, gano'n. Kaya hindi na rin siya natawagan niya kasi sobrang bilis ng pangyayari. Sobrang bilis talaga. Kasi reserve ko yung iyak ko. Hindi pa nagamit. 1 hour. Wala pang 1 hour, nanganak na ako. Tama, wala pang 1:07 a.m. siya. Baby out na siya. Tiny baby. Very tiny, 2.4. Tiny baby. Tawag sa kanya doon, tiny baby. 2.4 lang siya. Kaya siguro mabilis din siya lumabas. So ngayon mga tropa, ngayon mag-iisang buwan siya. The best siya, the best. Magaling to. Hindi ako pinahirapan. Kaya isa pa tayo. Hindi ako nagbubuntis hindi ako pinahirapan. Tapos lahat sobra talaga. Normal lang talaga. Smooth sailing. Nung nanganak ako, masakit. Kasi part naman talaga yun, pag manganak ka, masakit, ganun. Pero yung other than that, yung pregnancy niya, talaga, walang kahit sakit, na walang emergency. Hindi nga ako yung parang nagsuka-suka, wala akong ganun. Hindi ko naranasan yun, yung sobrang smooth sailing lang lahat talaga. So, gagawa pa tayo isa? No. Pero hindi na, kasi sobrang sakit mag-libo. So, ayun mga tropa, yan, na-share na nga namin sa inyo. Kaya, 1 month na to, 1 month na ito. Nakagawa ko lang ng videos simula nung ito, napanganak na. So, ngayon, nakabaksyon ako, kaya talagang, ewan ko, kung ano yung pwede kong magawa na vlog, kasi hindi lang naman for vlog, is for memories din namin tatlo to. Kaya, ayun, good luck to us, and happy family. Team, anong tawag sa atin? Team tropa? Team puyat. Team tropa. Ako lang. Automatic na yung puyat. Pero ako lang laging puyat. Team tropa. Team tropa. Ang kapal ng Team mukha mo. tropa. Bye-bye mga tropa. Puyat ka? Ako lang puyat, no? Pala mo ka. Puyat daw siya.